Humarap sa world leaders ng United Nations si pambansang kamao Manny Pacquiao at nanawagan na bigyan ng oportunidad ang kabataan para sa kanilang kinabukasan. Ayon kay Pacman, maraming kabataan ang naharap sa mga suliranin gaya po ng kahirapan at karahasan. Bilang isang boksingero, nagbigay raw sa kanya ng disiplina at pag-asa ang sports. Kaya hiling niya palakasin pa ang larangan ng sports sa buong mundo. Sabi ni Pacquiao sa UN, magtulungan tayo upang palakasin pa ang sports bilang kasangkapan para sa kapayapaan, kaunlaran at pag-iwas sa karahasan. Batikang trainer Robert Garcia, sinabing aakyat na si Bam Rodriguez sa kanyang next fight sa 118 pounds bantamweight division. Ngayon kung aakyat si Inoue sa 126 featherweight, darating daw ang araw na makakalaban din ni Bam Rodriguez si Inoue sa 126. Kailangan lang ng oras para magtapat ang dalawa. Kung mangyari ang laban ng dalawang ito, sigurado isa sa pinakamalaking laban sa boxing. Sa ngayon, lumalaban si Bam Rodriguez sa super flyweight division at may kartadang 23 wins, 16 KOs, wala pang talo. Samantala si Inoue may kartadang 32 wins, 27 KOs, wala pa rin talo. Edad 33 pa lang si Inoue ngayon kaya kalakasan niya at prime pa. Lalo na kung manalo si The Monster Inoue ngayong May 2 kontra Nakatani. Siguro tatanda pa lalo si Inoue bago niya makaharap si Bam Rodriguez. Kanino kayo dito papabor mga boss kung matuloy ang laban ng dalawa? Dating trainer ni Triple G na si Abel Sanchez, sinabing tutol sa Mayweather versus Pacquiao rematch. Sinasabing wala na itong saysay sa boxing dahil tapos na ang kanilang laban noong 2015. Ayon sa kanya, masyado na silang matanda para lumaban. Para kay Sanchez, entertainment na lang ito at hindi na tunay na kompetisyon. Agree ba kayo sa payag ni Abel Sanchez, mga boss? Alam nyo ba dati na kamuntikan na magsuntukan si Casimero at Inoue? Nagpayag dati si Naoya Inoue ng interes na makalaban si General Casimero matapos ang kanyang laban kay Jason Moloney. Ayon kay Inoue noon, nais niyang makarap si Casimero sa lalong madaling panahon upang pag-isahin daw ang kanilang titulo sa kanilang dibisyon. Unification fight ang target. Bukod dito, nagbigay din si Inoue ng kumpiyansang pahayag laban kay Casimero. Sinabi niya, hindi mo ako matatamaan sa ganyang klase ng suntok. Mga balagbag na suntok mo, hindi yan makakatama sa akin. Yan ang pahayag dati ni Inoue matapos ang panalo ni Casimero kontra Dukmayka. Talagang pinapansin po ni Inoue ang mga laban ni Casimero dati dahil silang dalawa ang magandang laban sa 118 pounds. Pero matapos umalis si Casimero sa poder ni Sean Gibbons, dito na po nagbago ang lahat. Natanggalan ng belt si Casimero dahil hirap makuha ang timbang kontra Butler. Dahil nawalan ng belt si Casimero, dito na sinabi ni Inoue na wala na siyang interes lumaban kay Casimero. So fast forward tayo mga boss, hanggang ngayon kino-call out pa rin ni Casimero si The Monster Inoue. Malinaw na ang goal pa rin ni Casimero, masuntok niya ang muka ni Inoue. Pero sobrang layo na po talaga ni Inoue mga boss, $1,000,000 na ang bayad sa kanya. Kaya malabo na talaga napapalagpas si The Monster Inoue. Ang maganda dito, targetin na lang ni Casimero ang mga belts sa super bantamweight. Yan ay kung kaya niyang ma-maintain ang katawan niya sa 122 pounds.